Nagangat ako ng tingin sa orasang nakasabit sa pader. 2:00 na ng hapon. Ibig sabihin ay kailangan ko nang umalis. Sa katunayan ay kanina pa ako hindi mapakali. Kaya naman dali-dali akong tumayo sa kinauupuan ko at sinikop ko ang mga gamit ko. Nang masiguradong maayos na ang cubicle ko, ay tumayo na ako, handa nang umalis. "Oh, aalis ka na?" Napansin pala ako ni Jaya. Katrabaho ko ito. Oo eh. Undertime." Sabi ko. "Hindi ka ba sasama mamaya?" Pati si Aiko ay sumilip na sa kanyang cubicle. She's pertaining to the team's once-a-month fellowship dinner. "Hindi eh. Sorry, emergency lang." Hingi ko ng paumanhin. "Sayang naman. Mauna na ako sa inyo." Nagpaalam na ako sa mga kasamahan ko at boss ko. Kailangan ko na talagang makaalis. I have an appointment at 3 p.m. Sana naman ay hindi ganoong ka-traffic. Baka mahuli ako. Pagkaalis ko ng building ay sumakay agad ako ng jeep sa may sakayan. 3 sakayan pa bago ako makarating sa pupuntahan ko. Medyo malayo pero sanay naman ako. Sa araw-araw ba naman? Ganoon talaga. Mahal naman kasing mag-taxi eh. Pandagdag na din yun sa araw-araw na gastusin sa bahay. 5 minuto na lang at 3:00 na. Bumaba ako sa kanto at nagmadaling pumara ng tricycle para pumunta sa Morris. Medyo secluded kasi ang private school na ito at isa pa, pawang mayayaman ang mga batang pumapasok. Hatid sundo ng mga sariling sasakyan. "Diyan lang po ako sa tabi, Manong." Sabi ko sa driver at nag-abot ng bayad. "Salamat po." Mabilis ang bawat hakbang ko. Naku naman, nakakahiya. Late na yata ako. Kung sana ay nakaalis ako ng maaga sa opisina, ang kaso ay tambak ang gawain. Mahirap talagang maging bookkeeper, pero ayos naman ang kita kaya go na. Tagaktak ang pawis ko nang makarating sa guidance counselor office. Medyo inunat ko ng kaunti ang suot na blouse, saka pinagpag ang suot na itim na slacks. Kumatok ako ng 3 beses. Huminga ng malalim, bago marahang pinihit ang doorknob pabukas. "Ma!" Isang matinis na boses ang agad na bumati sa akin. Napangiwi ako nang masilayan ang ayos ng anak ko. Tabingi na ang pigtails niya. Magulo na ang buhok. Iyong uniforme naman ay papasa na sa pagiging basahan. Ano ba naman ang pinaggagawa ng batang to? "Good afternoon, ma'am." Bati ko sa disciplinarian na si Mrs. Makabuhay. Tumayo ito bilang paunlak. Umupo ako sa tabi ng anak ko. "Good afternoon, Mrs. Roa." Panimula ni Mrs. Makabuhay. Pasimple akong ngumiwi sa tawag niya sa akin. "Pinatawag ka po namin dahil sa ginawa ng anak niyo." Automatic na napatingin ako kay Lavina. Nagkakamot na ito ng batok. Sign na guilty sa kung ano man ang ginawa niya. Hindi naman ito ang unang beses na pinatawag ako sa eskwela. Pero ito ang unang beses sa bago niyang school at mukhang dahil pa may ginawa itong kasalanan. Noong kinder kasi itong si Lavina ay palagi akong pinapatawag dahil sa maganda niyang performance. Proud naman ako. Binalingan ko si Mrs. Makabuhay. "Ano po bang ginawa ng anak ko?" Sigurado naman ako, kung may hindi man magandang ginawa ang anak ko, ay hindi siya ang nauna. Mabait ang anak ko, kaso lang ay palaban, hindi nagpapaapi. She knows how to carry herself. I taught her that, lalo na at hindi ako palaging nasa tabi niya. Mahirap ang sitwasyon naming dalawa. I have to work kaya madalas ko siyang naiiwanan. Sometimes, I bring her to work kapag walang mapag-iiwanan. Nanuntok po ng kaklase ang anak niyo, Mrs. Napakunot ang noo ko. Bakit naman yun gagawin ng anak ko? Gusto kong umalma pero nakinig muna ako sa iba pang detalye. "Sandali lang po ah." Si Lavina naman ang binalingan ko. Alam kong kaya na manuntok ng anak ko, but I am sure hindi ito basta-bastang mananakit kung walang dahilan. "Anak, sabihin mo sa akin ano bang nangyari?"
Kasi naman po si Aris, inaway ako. Sabi niya, pangit ako, wala pa akong tatay. Tapos tinago niya yung crayons ko. Papaiyak na ito. Namumula na ang pisngi at ilong niya. So what do you suggest po? Sinasabi na nga ba? Malinaw naman po na pangbubuli ang ginawa noong bata sa anak ko. Kaya nga ito niya nuntok eh. Kumukulo talaga ang tugo ko kapag ang anak ko ang naaagrabyado. Hindi ko naman kukonsintihin ang ginawa ng anak ko pero sana lang ay patas. We do not tolerate this kind of behavior po. Unfortunately, apo po ng may-ari ng school na to ang sinuntok niya. Sabi pa ni Mrs. Makabuhay. Nagpanting ang tenga ko. So dahil apo ng may-ari ay aapihin na nila ang anak ko? Ganon? Sa katunayan nga po ay nandito ang parent ng sinuntok ng anak nyo. Kailangan nyo po munang mag-usap saka kami gagawa ng legal action. Napabuntong hininga ako. Hindi naman siguro nila papatalsikin ang anak ko dahil lang doon. Isa pa, hindi ang anak ko ang nauna. At kung gagawin nila yon ay hindi ako magsasawalang kibo. May kumatok sa pinto. Come in. Sabi ni Mrs. Makabuhay. Isang babae ang sumungaw mula sa pinto. Nandito na po ang parent ni Aris. Sabi nito. Napatuwid naman ako ng tayo. Let them in. Utos ni Mrs. Makabuhay. Tumango ang babae at nilakihan ang siwang ng pinto. Saka tumalikod. Unang pumasok ang isang batang lalaki na sa tingin ko ay kaedad lamang ni Lavina. He looks neat. With his well-ironed uniform, mukhang hindi man lang nagusot sa paglalaro. Ito na siguro iyong Aris. Sa mura nitong edad ay mababakas ang pagka-arogante nito. Gwapong bata, pero mukhang salbahe. Spoiled brat. Naku, makukutusan ko to. Bumaling ang tingin sa akin ng bata. At aba, tinaasan pa ako ng kilay. Nang tumingin naman ito sa anak ko ay ngumisi. Hindi na ako magtataka kung bakit nasapak ito ng anak ko. Kaya bata-bata ay may attitude na. Anong karapatan niyang sabihang pangit ang anak ko? Umupo ang bata sa katapat na upuan ni Lavina. My gaze moved back to the door when I heard footsteps. Ito na siguro ang magulang nitong si Aris. Pagsasabihan ko talaga ang magulang niya. Naniniwala kasi ako na kung may mali sa pag-aasal ng bata, ay ang magulang ang may pamananagutan. No kid would say bad sa kapwa niya bata. Pumasok ang isang matangkad na lalaki. He is wearing a freaking suit like those big bosses of big companies. Napadako ang tingin ko sa mukha niya. He looks familiar. No, not just familiar. Nanlalaki ang mga mata ko. Panigurado sa gulat ng mapagsino ito. Napaawang ang bibig ko. Good afternoon, Mrs. Ricaforte. Bati ni Mrs. Makabuhay. Para akong tinapunan ng malamig na tubig. I caught my breath. Dapat ay mamanhid ako pero sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Nanunuyo ang lalamunan ko. Kinakabahan ako pero bakit naman ako kakabahan? Simple. Because standing in front of me is none other than Hilton Ricaforte, my ex. Sa mga oras na ito ay isa lang ang pumasok sa isip ko. He has changed. I can't help but stare at he walked towards my direction. His head is held high. There is indifference in his eyes. I froze as I felt my heart clench. Bumalik sa akin ang lahat. In a span of a minute, bumuhos ang mga alaalang gumugulo sa akin. Madalas tuwing napag-iisa ko o sa gabi. My chest tightened even more, like a hand squeezing it. Hilton Ricaforte, the man I love who left years ago. Seeing him for the first time after years still hurts. Mas lalo lang akong napagtanto na ako yung iniwan. Ang sinayang. But come to think of it, what happened in the past lead to us where we are now. Napabaling ako sa batang lalaki. He has a son. I turned my eyes to my girl, my daughter. I have a daughter. So, what happened in the past was just right. This is Mrs. Roa, sir, mother of Lavina Roa.
pagpapakilala sa akin ni Miss Makabuhay. I swallowed the invisible lump in my throat. In my private thoughts, I have imagined and rehearsed a lot of times if I see him again. But right now, I can't even afford a smile. Masakit pa rin pala. Isang malamig na titig ang ibinalik sa akin ng bagong dating, bago tumuloy at umupo sa katapat kong silya. So he's the father, huh? Nagkagulo ngayon ang brain cells ko. I just got the biggest surprise of my life. Mapait akong napangiti. How unfortunate for us to meet again this way. Nagsilbing facilitator si Mrs. Makabuhay. Ang dami niyang sinabi pero hindi kayang i-accommodate ng utak ko. Parang hangin lang na pumapasok sa isang tenga, labas sa kabila. Napatingin na lamang ako sa lalaking nasa harap ko na, ni sulyap ay hindi man lamang ako mapagbigyan. Gaano ba kalaki ang galit niya sa akin? Is this about me leaving him even if he didn't want me to go? But it was a long time ago. Is he just pretending that he doesn't know me? Or he really did forgot me? And why do I care? Yun na lamang ang mga tanong na nasa isip ko. Oh man, Brianna, pull yourself together. Mrs., pwede pong ma-expel ang anak nyo dahil sa ginawa niya. Sabi ni Mrs. Makabuhay. Napamaang naman ako. Sobra naman po siguro yun. Isa pa ay hindi lang naman ang anak ko ang may ginawang mali. Parang may bikig sa aking lalamunan. Baka naman po pwede nating pag-usapan to. Kahit matayog ang pride ko ay nilunok ko na. Kung ano ang rason ay hindi ko na alam. Sa katunayan ay hindi ako makapag-isip ng tama. Basta hindi pwedeng ma-expel ang anak ko. Sir? Really? Sir? Niyata naman, bakit ako nagsastammer? He looked at my direction. Napalunok ako. His stare is piercing. Dama, ang galit doon. Away bata lang naman ito, baka naman po pwedeng pag-usapan na lang. Anak niyo naman po ang nauna eh. I look away at hindi ko kayang tagalan ng titig niya. Oh, nasaan ang tapang mo, Brianna? Tinaasan niya ako ng kilay balo bumaling sa anak niya. What can you say, son? Tanong nito sa baritonong boses. Parang gusto ko na lang maglupasay at umiyak pero nakakahiya naman yun. Tiningnan ko na lamang si Lavina. Masasamang tingin ang pinupukol niya doon sa kaaway niya. Sinuway ko naman siya. Kala mo kung sino namang gwapo, mas pogi naman si Art. Bubulong-bulong pa ito. I caressed her back. Hayaan mo na, nak. It's fine, but with my conditions. First, she must apologize for punching me. Second, she will not sit beside Art and share her food with him. Parang makalaking tao na sabi nito. I frowned. Ano ba namang bata to? Manang-mana sa ama. Baluktot mag-isip. Ang sarap ang kutusan. Ganito ba siya magpalaki ng anak? Napangisi na lamang ako. Pumapayag po ba kayo, Mrs. Roa? Tanong ni Mrs. Makabuhay. Tumango ako. Nak, mag-sorry ka na. Sabi ko kay Lavina. I just want to roll my eyes sa mga pinagsasabi noong bata. Madamot. Bakit naman siya makikialam sa mga gustong gawin ng anak ko? Ang arte ng magamang to. Naku talaga. Halata namang ayaw ng anak kong mag-sorry. Matayog din ang pride ng isang to, mana sa pinagmanahan. Pero kasi wala naman kaming magagawa. At the end of the day, we are powerless. Umaasa lang sa scholarship para makapag-aral sa ganito kaprestigyosong paaralan ng anak ko. Saying sorry won't hurt. Pero bakit sa kanya pa? Bakit sa anak pa niya? Nag-angat ako ng tingin kaya nagsalubong ang tingin namin ni Hilton Ricaforte. He glared at me. Umirap ako. Pambawi man lang ng dangal. Bitter ang gago. Siya nga ang bitter o ikaw. Nag-ookray na naman ang isang bahagi ng isip ko. Sorry. Labas sa ilong na sabi ng anak ko. Napailing na lang ako. Sana matapos na ito. She don't look sincere. Komento ng batang lalaki. Gusto kong umismid. Ang daming keme. Ano ba bang inaarte ng batang to?
Kinalabit ko naman si Lavina at sinabing wag nang mag-inarte. Bad din naman kasi yung ginawa niya. Sorry na, Aristotel. Hindi naman malakas yung suntok ko eh. Napalabi si Lavina. Sige anak, daanin mo sa cuteness. Anong hindi malakas? My nose bled. Giit nito. Napamaang ako at tiningnan si Lavina. Nag-peace sign siya sa akin. I noted mentally na pagsabihan ng anak ko. Nagsorry na nga, diba? Naiirita na ang boses ni Lavina. See, Dad, she's not sincere. Aris insisted to his father. Mrs. Roa, ano bang tinuturo mo sa anak mo? He gave emphasis to what he called me. Umispid ako. Nanakit na nga, hindi pa marunong mag-sorry. Anoy na anoy naman ako sa mag-amang nasa harap ko. Excuse me lang sir ha, hindi naman ata tama yung ginagawa ng anak mo. Kinukonsinti nyo pa. Pinagdiinan ko talaga ang salitang anak mo. Hindi na ako nakatiis. Sumusobra na kasi ang pang-api nila sa aming mag-ina. Dapat nga pong ang anak mo ang mag-sorry din sa anak ko. Sinabihan ba namang pangit ang anak ko? Mrs. Makabuhay looked appalled dahil sa sinabi ko. At malamang dahil nagawa kong pagtaasan ng boses ang respetadong kaharap. Respetado. Ano naman kung mayaman siya? Napuho na kasi ako eh. Now you're being childish, Mrs. Roa. Ikaw na ang nagsabi, away bata lang to. Ano naman ngayon? It's not a big deal if my son called your daughter na pangit. Nakapamewang na ako at tumayo, saka hinarap ang talipandas. Hindi big deal? Hindi ba malinaw na bullying yun? I raised my point. Tumayo din siya at napatingala ako. Bullying is different from a childish fight. And point dito, sinaktan ng anak mo ang anak ko. Ang sabihin mo, konsentidor ka. Ganyan ka ba magpalaki ng bata? Kita namang spoiled brat yung anak mo. Feeling ko ay lalabas na ang litid sa lieg ko. Nasagad na talaga niya ang pasensya ko. Masasakal ko talaga ang hinayupak na to. How dare him let his son call my daughter ugly? Look who's talking. He shook his head in disbelief. Napatiimbagang siya. Hindi spoiled ang anak ko. Ma'am sir, huminahon po tayo. Awat sa amin ni Mrs. Makabuhay. Saka ko lang na-realize na ang lapit na namin sa isa't isa. Napalayo agad ako. Ang lakas ng tahip ng puso ko. Dahil siguro sa pagtatalo namin. Or, never mind. Kinalma ko na lamang ang aking sarili. Nakalimutan kong nandito pala ang mga bata. Obviously, na-stress si Mrs. Makabuhay sa amin. Pati kami ay kinailangan pang pakalmahin. Iyong kaninang nararamdaman ko ay napalitan na ng inis at pagkwabwisit. Inabot na kami ng siyam-siyam. Sa huli ay naiayos naman. Hindi na daw nila i-expel ang anak ko. Aba dapat lang. Kung hindi ay magrereklamo talaga ako sa DepEd. O kaya ipopost ko sa social media nang mag-viral. Naglahad ako ng kamay kay Hilton kahit labag sa loob bilang tanda ng aming pagkakaunawaan. Tiningnan niya lamang ito at saka umismid. Agad ko itong binawi at baka ako naman ang makasapak. I hope this won't happen again. Si Mrs. Makabuhay. Ang unfair lang talaga. Ma'am, thank you for your kind consideration. Mauna na po kami. Say goodbye na anak. Tumayo naman si Lavina at kumaway kay Mrs. Makabuhay. Goodbye po ma'am. See how adorable my daughter is? Mabilis kong hinila palabas si Lavina. Hindi ko na matiis ang huminga sa iisang lugar kasama ng taong yun. Nagugulo na niya ang sistema ko. Which is not good. Anak, huwag ka nang lalapit sa batang yun ha. Umiwas ka na, huwag mo na lang patulan. Hindi ka pangit. Mana ka sa akin. Maganda ka. Sila ang pangit. Kinausap ko ang anak ko nang makalayo kami. Yes ma, sagot ng anak ko. Very good. Ako na ang nagdala ng bag niya. Naglakad pa kami hanggang sa makarating sa sakayan ng tricycle. Hindi naman kalayuan ang apartment namin kaya mga 10 minuto lang ay nasa tapat na kami ng inuupahang unit. Isa-isang studio type apartment, may kaliitan pero carry naman sa cuteness naming mag-ina. Nak, bihis ka na. Ihahanda ko lang ang merienda mo. Bilin ko nang makapasok kami sa bahay. Okay po.
Sagot nito at pumasok na sa kwarto naming mag-ina. Dumiretso ako sa kusina para maghanda ng sandwich niya. Pagkatapos magmerienda ay nagre-review kami o hindi kaya ay gumagawa ng assignment niya. Although sa tingin ko naman ay hindi na kailangan ng tulong ni Lavina. Mataas ang IQ nito kumpara sa average na 5-year-old. Katunayan ay grade 1 na ito. Kumakayod ako para mapag-aral siya doon sa private school. Nakakatuwa nga at dahil sa isang raffle ng gatas ay naipasok ko nga siya sa prestigious na paaralan na yun. Nanalo kami ng scholarship at masaya ako para doon. O diba, bongga? Ma, tawag ng anak ko habang papalapit sa akin. Umupo siya sa silyang katabi ko. Nagpray muna siya bago kainin ang sandwich niya. Mama, sorry po, nitawag ka po sa school. Usal niya. I lightly tapped her head. Napabuntong hininga na lamang ako. Ayos lang anak, basta sa susunod wag mo na lang papansinin kapag may mga sinabing hindi maganda sa'yo. Bad kasi yung nananapak eh. Pero kapag sinaktan ka, sabihin mo lang agad sa akin. Pangaral ko sa kanya. Tumango naman siya. Binalingan niya ang librong sinasagutan. Ako naman ay nagbabasa ng email sa cellphone ko. Tungkol pa rin sa trabaho. Nag-reply ako sa ilang mensahe. Ma, nasa na ba kasi ang papa ko? Ungot niya. Natigilan ako. Ito talaga ang $1 million question kapag single mom ka. Nasaan nga ba? Alam mo kasi anak, hindi mo pa maiintindihan sa ngayon. Pero pag malaki ka na, ipapaliwanag ko sa'yo, okay? Her cute lips pouted. Kung kasing old na po ako ni Ate Tatra, tukoy niya sa kapitbahay naming nasa college niya. Ngumiti ako. Oo. Bumalik siya sa ginagawa habang ako ay hindi na magawang makapag-focus. Naglalakbay na naman ang isip ko. Nagkwentuhan kami habang kumakain at ginagawa ang assignment niya. Kaya lang ay natigilan ulit ako sa bigla niyang sinabi. Nabitin tuloy sa ere ang pagsubo ko ng sandwich. Ma, ang pogi nung daddy ni Aris, no? Napanga talaga ako. Muntik pa akong mabilaukan ng sariling laway. Ganon din kaya kapogi ang tatay ko? She said nonchalantly. Hindi naman ako nakasagot agad. Napipilan ako. I sighed. Hating gabi na ngayon at kanina patulog si Lavina samantalang ako ay hindi ko man lang magawang pumikit. Gising na gising kasi ang diwa ko. Sobrang bilis na mga pangyayari. I was actually caught off guard sa nangyaring pagtatagpo kanina. Sabi pa nga, life is full of surprises. Pero ang kinaiinis ko ay kung bakit gaano na lamang ang reaksyon ko. I mean, I should be fine, right? Okay na dapat eh. Tumayo ako mula sa pagkakahiga. I can't sleep anyway. I should make peace with myself kung gusto kong makatulog sa susunod na mga gabi. Dinala ako ng mga paa ko sa sala. Ayoko namang magising si Lavina. Mahirap pa namang patulugin iyon. Tumayo ako at nagsimulang maglakad. Bakit nga ba ako maaapektuhan sa muli naming pagkikita ni Hilton? It has been what? 6 years? Bakit naman may tama pa rin? Bakit ganun pa rin ang tibok ng puso ko, nagwawala? I shook my head. Puro na lang ako bakit. Kinutusan ko ang sarili ko. Ako lang din ang nasaktan. Sumagi sa isip ko yung mukha ng batang lalaki kanina. Si Aristotel. Classmates sila ni Lavina. What a small world nga naman. Lumiliit talaga ang mundo kapag may iniiwasan ka. Napahinto ako sa iniisip ko. Ako? Umiiwas? Hindi kaya. Parang tanga na pagkausap ko sa sarili ko. Hindi naman talaga ako umiiwas. Sige, convince yourself, girl. Ayan na naman ang atribidang bahagi ng isip ko. Ano kayang iniisip niya nung makita niya ako kanina? Nagulat kaya siya? Did he miss... Oh, stop right there, self. You're committing a crime. Galit nga, diba? I said thinking out loud. His eyes spits hate, which I don't get why. Dahil pa rin ba dun? Suddenly,
I remember what happened years ago. How things drastically change. Iyong turning point para mabago ang buhay ko. You okay, Brianna? He looked concerned and bothered. Tumango ako at binigyan siya ng tipid ng ngiti kahit naghuhuramentado ang kaloob-looban ko. I heave a sigh. It's now or never, isip-isip ko. I am actually thinking of those cliché breakup scenes I have watched. But hey, no breakup is easy, lalo na kung hindi naman talaga iyon ang gusto mo. I sighed again. Hill, I'll call him. Oh, wag kang magagalit ha? Panimula ko. He automatically frowned. Pwedeng mag-break na tayo? I said in a small voice. Dahan-dahang umawang ang labi niya. It looks like he want to say something pero he is lost for words. His jaw clenched. Makinig ka muna sa akin please. Pagsusumamo ko. This is my chance na ipatintindi sa kanya kung bakit ginagawa ko to. I don't want us to end up like those movies kung saan magkakasakitan kami. That would be tragic. Hindi ako nakikipaghiwalay dahil may iba akong lalaki. And the likes, okay? Mahal kita kaya ko to ginagawa. Lalong nalukot ang mukha niya. He wanted to butt in but pinigilan ko siya. You see, I need to leave. Alam mo naman yun. Kailangan kong sumunod sa pamilya ko sa Malaysia. Huminga ako ng malalim. Kinukulang ng hangin ang baga ko. Iyon lang ba? Then why do you want us to break up? Ang lapit-lapit lang ng Malaysia. We have technology and sort. Hindi kita maintindihan. Litong-lito niyang tanong. He doesn't get it, does he? May sakit si mama and it's getting worse. I have to work for my family. Kailangan nila ako. I don't want to offer you a long-distance relationship. Dahil unfair yun. Hindi kita mabibigyan ng sapat na oras. At ayokong umabot sa punto na magkakasakitan tayo. I tried to elaborate my point, wishing he would understand. Mahirap ang LDR. Ilang relasyon na ba ang nasira ng dahil doon? Ayoko nang dumagdag pa. It almost happened to our family. Thank God my parents' love endured. Kaya lang, Papa passed away. Sasamahan kita. Tutulungan ko kayo. Sabi ko naman sa'yo magpakasal na tayo. That way, I can freely help as your husband. Desidido niyang sabi. Umiling ako. He don't get it. Iyon ang wag na wag mong gagawin. This is why I'm breaking up with you. May sarili kang buhay and you ought to live it without me. Hindi lang dapat akong iniisip mo. Pero mahal kita. Madamdamin niyang saad at punong-puno iyon ng frustration. I love you too. Sabi ko sa basag na tinig. My ground shook. Tama pa ba itong ginagawa ko? But I know this is the best thing to do. I will surely break his heart. It's just a matter of when. Kung sakali mang masaktan ko siya, then that would mean I will break my own heart too. How can I let go of this man? Isang maliit na tinig ang gumising sa akin. Dahan-dahan akong nag-angat ng tingin. Ang sakit ng leeg ko. Nag-inat ako ng buto at pupungas-pungas pa. O anak, gising ka na pala. Ma, bakit naman po dito kayo natulog sa sala? Saka ko lang napansin na umaga na pala at nakatulugan ko na ang malalim na pag-iisip. Naku, may tinatapos kasi ako anak. Hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Sagot ko. Nakakunot ang noo niya. Mukhang hindi siya kumbensido. Magtatanong pa sana siya kaso tumayo na ako. Anong oras na ba? Agad hinanap ng mga mata ko ang orasan. Tanghali na. Anak, maligo ka na at malilate ka na. Mabilisan ako ng handa ng almusal namin. Dapat ay sabay kaming kakain ng anak ko kaso ay late na talaga. Pagkatapos niyang mag-ayos ay pinakain ko na siya. At saka naman ako naligo at nag-ayos para sa trabaho. Para kaming hinahabol sa pagmamadali naming mag-ina. Sumakay kami ng tricycle papunta sa school. Pagkahatid ko sa kanya, saka pa lang ako papasok. Huminto ang tricycle sa tapat ng school. Mama, bayad po.
Inabot ko sa driver ang bayad. Umibis kami at tumawid papuntang gate. Basta anak ha yung bilin ko sa'yo. Paalala ko sa kanya, saka ibinigay ang kanyang bag. Opo, nakangisi niyang sagot. I love you anak, pasok na. Nagkiss pa siya sa akin bago pumasok sa loob ng gate. Bye ma. Napangiti ako. She waved her hand. Sa dami talaga ng kamalasan sa buhay ko, ang batang ito ang pakonsuelo. I smiled bitterly. Ayoko nang balikan pa ang mga yun. Kung pwede lang sana. Umatras ako at tatalikod na, kaso ay may nabangga ako. Lumingon ako. Malapad na dibdib ang bumungad sa akin. Naku, sorry. Hingi ko ng paumanhin. Nagangat ako ng tingin para lang magulat. Pati puso ko ay tila nalaglag. It's Hilton again. Tinaasan niya lang ako ng kilay. Hindi naman nakatakas ang tingin niyang may kung anong nagpahormentado sa puso at isip ko. Aaminin ko, he has the most beautiful eye I have seen. It's deep, prominent and brooding. Kulay abo ito na halong tsokolate. What a beautiful eyes, kaya lang ay may galit sa mga matang ito. Na ipinagtataka ko. Natigil lang ang titigang moment ng ex ko nang may magsalita. Dad, iyong bata kahapon, his son. Parang may kumurot sa puso ko ng very light. Ako na ang nag-iwas ng tingin. Dad, I mattered. So he really has a son, huh? Parang kailan lang ay nag-i-imagine kaming dalawa na magiging itsura ng magiging anak namin. Ngayon ay hindi na lang imagination. Diyos ko, late na ako. May time pa akong mag-emote. Malalaki ang hakbang ko papunta sa paradahan ng tricycle. Bakit ba naman kasi walang paradahan dito gaya ng ibang school? Oo nga naman, mayayaman nga pala ang mga estudyante dito. Kami lang ata ng anak ko ang nagta-tricycle. Mabuti na lang talaga at hindi spoiled brat si Lavina. Kung nagkataon ay baka ayaw nung sumakay sa tricycle dahil may mga sasakyan ang mga kaklase. Ay kambing na may bangs. Napatalon ako ng may bumusina. Isang itim na mamahaling sasakyan ang huminto sa tabi ko. Wow, Cadillac. Hoy, ano ba? Reklamo ko. Bumukas ang bintana ng kotse. It was Hilton. Sumakay ka na. He said in a stern and authority in his voice ay naramdaman ko. Pinanlamigan ako. Oh, bakit naman ako sasakay? Alma ko. Bakit nga ba? Nagsimula muling maglakad. Nakasunod naman ito sa akin. I hate refuting myself. You know that, Brianna. Get in. Utos niya na akala mo ay kung sinong hari. Umismid ako. Ano bang pinaglalaban niya? Chivalry? Ganon? Umuna ka na. Ayoko nga sabi eh. Imwesto ko pa ang maluwag na kalsada. Kung nakaflats lang ako ay kanina pa ako kumaripas ng takbo. I can stand his presence. Duwag na kung duwag. Ganun talaga, walang basagan ng trip. Isa, banta niya. Dalawa, nakasunod pa rin siya. Niemas. Hoy, wag mo akong matakot-takot ng numero. Marunong akong magbilang, no? Pinanlakihan ko siya ng mata. I'd need to be strong. Tama, strong girl ka. 3. Look, Brianna, if you don't want to cause a scene, sasakay ka ngayon din. You know how I get. Hindi na siya mukhang nagbibiro pa. Kinabahan na ako. I know him too well. Pero, paano? 4. He continued counting. Napapikit na lang ako sa frustration. Fine. Patabog kong binuksan ang backseat pero sarado. Lalo lang akong nairita. I have to sit beside him then. Sinarado ko ang pinto ng malakas. Bahala siya kung masira itong kotse niya. Naisip ko tuloy para akong si Lavina na may tantrums. Hay, fasten your seatbelt. Utos na naman niya. Ang bossy lang ha. Hindi ko naman siya sinunod at deadma lang. Gosh, ang arte mo girl. Sita ng isip ko. Baka gusto mong ako pang magkabit, he said in a warming tone. Agad ko namang dinampot ang seatbelt at kinabit sa akin. Baka gusto mong ako pang magkabit, he said in a warning tone.
Agad ko namang dinampot ang seatbelt at kinabit sa akin. No way na hahayaan ko siya. Ano ko, hilo? Tiger look, girl. Keep your walls high. Ang bilis talaga ng kabog ng dibdib ko. May marathon. Stubborn? Sabi niya na nagpalingon sa akin sa direksyon niya. Gago. I mouthed. Umandar ang sasakyan. Sinimulan ko na ang pagnonovena. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Ilayo niyo po ako sa tukso sa nagngangalang Hilton Ricaforte na ex ko. Amen. Sa sobrang tahimik naming dalawa ay nai-imagine ko na ang tunog ng mga kuliglig. Natatakot nga ako na baka dahil sa katahimikan ay marinig niya na kumakabog ang aking dibdib. Please heart, be still. Halos magka-stiff neck na ako. Kanina pa kasi ako nakaharap sa bintana. He don't seems to mind though. Tinanong niya lang ako kung saan ako pupunta and that's it. Parang kahapon lang, umaas na siyang hindi ako kilala. Now, I am in her riding his car. Seriously, life is ironic. I cleared my throat. Nanuyo na kasi. Feel ko nga ay panis na ang laway ko. Nag-aalboruto naman ang aking pakiramdam. Hindi talaga ako komportable. Why did he even insist na ihatid ako? Up until now ay hindi ko pa din maproseso that after several years ay magkikita pa kami. I mean, he moves in a different world than mine. Noon pa man. I never thought our paths will cross again. But now, it's inevitable. Hindi ko lang talaga inaasahan na sa ganoong tagpo pa. Binalingan ko lang siya ng tingin. Diretso lang sa daan ang tingin niya. I badly want to ask something. Ang kaso naman, dapat ko ba siyang kumustahin? Will he be civil? Ito yung iniiwasan ko eh. Yung mapuno ako ng tanong that I can never find the answers. Galit ka ba sa akin? Finally, I managed to ask. He did not respond. Awkward, diba? Why would I? Tanong niya and glanced at my side after a moment of silence. Wala lang. Ang sama mo kasing makatingin. I tried to laugh. Nagtunog hilaw lang tuloy. Gusto ko na lang mag-face palm. Bakit naman kasi magagalit, diba? In fact, ako pa nga yata ang nagkikimkim ng galit. But that would be childish. Matagal na yun. Besides, for the last years, I have continuously conditioned myself and my mind to be sport. No hurt feeling. We, ayan na naman ang atringida kong isip. Binalot na naman kami ng katahimikan. Lalo lang naging uneasy ang lahat. Napapansin ko kasing paminsan-minsan siyang sumusulyap sa akin. Pinagpapawisan ako kahit malakas naman ang aircon. Panay lamang ang buntong hininga ko. Nakahinga ako ng maluwag nang sa wakas ay makita ko na ang building ng opisina namin. Feeling ko talaga mga isang araw na akong nakaupo sa sasakyan niya. Diyan na lang, sabi ko habang itinuturo kung saan siya pwedeng huminto. Salamat, sabi ko before opening the door of my side. Ang awkward lang talaga. Bago ko tuluyang bumaba ay tiningnan ko muna siya at nagsalita. Sure ka, hindi ka talaga galit? Sinamaan niya ako ng tingin. Napabilis tuloy ang pag-ibis ko. Nagmamadali na lamang akong pumasok sa opisina dahil late na ako.